Walang ibang mapagpipilian si Cyril, kundi ang humanap na naman siya ng bagong trabaho dahil kakatanggal lang niya sa dating pinagtrabahuhan kahapon. Grabe naman kasing amo namin na yun. Kung hindi lang ako pinagsasalosan ng kanyang asawa, hindi naman ako matatanggal. Natatawa na mainis sa sambit ni Cyril sa kanyang sarili. Hawak niya ngayon ang mga requirements dahil nakita na naman niyang may bagong hiring for janitress ang isang restaurant. Napakamot na lamang siya sa kanyang batok. Biglang may tumabi sa kanyang babae kaya tinignan niya ito. Tatanggap kaya sila dyan ng isang magandang katulad ko? Tanong niya dito. Nagtaasan ang mga kilay ng babae at biglang umatras. Ang feeling mo naman, te? Gate nito. Napamewang si Cyril. Bakit? Hindi ba ako maganda? Tignan mo nga ang beauty ko. Ngunit hindi na siya nito pinansin. Siya naman ay nag-ikot ng kanyang mga mata. Siya na ang susunod na mag-interview ng HR. Ilang sandali pa ang lumipas ay kaagad siyang tinawag ng isang babaeng sobrang sexy. Ang sexy niya, pero na-sexy ako. Saad niya sa kanyang sarili. Natawa si Cyril sa kanyang iniisip. Cyril Villanueva, tawag sa kanya ng babaeng sexy. Agad siyang naaleto at tumawa na. Ngumiti siya ng todo at bumuntong hininga muna. Inamoy din niya ang kanyang sariling hininga. Okay naman, saad niya sa sarili nang maayos ang mabango niyang bibig. Hanggang nakapasok na siya sa silid, ay napatingin agad siya sa lalaking nakaupo. Siya ba mag-i-interview sa akin? Tanong niya sa katabi niyang sexy na babae. Tumawa ito na mahina. Siya nga, wala kasing HR ngayon. Paliwanag naman ito na para bang close silang dalawa. Mabilis naman siyang umupo sa upuan, kaharap ang isang napakagwapo at cute na lalaki. Inayos niya ang kanyang sarili, pero hindi niya mapigilan ang sariling mapatitig dito, hanggang sa tumingin na ito sa kanya. Requirements? Tanging sambit nito. Inilahad niya agad dito ang kanyang mga requirement. Hindi nakatingin sa kanya ang interviewer, kaya para bang feeling niya na masungit ito. Ang gwapo naman, mahinang bulong niya. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Agad siyang napatakip ng kanyang bibig dahil baka nalakasan niya iyon, pero biglang tumingin sa kanyang interviewer at nakakunot ang noon nito. May sinasabi ka ba? Magaspang ang boses ito. Wala po. Nauutal yung tugon. Kaya gusto niya ulit sabihin na gwapo ito. Nanahimik na lamang siya na baka kasi ay hindi siya matanggap sa trabaho. Ang dami mong achievements, sambit nito. Sa puntong iyon ay nagtinginan silang dalawa, pero mabilis siyang sumagot. Masipag po akong babae po. Tumango lang ito sa kanya. Hindi na rin ito nagsalita kapag kuwan, pero dumaan ng ilang minuto ay muli na naman itong tumingin at nagsalita. Hard ka na. Magsisimula ka na bukas. Sabi nito na magaspang pa rin ang boses. Dahil sa narinig ni Cyril, ay gusto niyang sumigaw ng malakas. Tumayo siya at agad niyang inilahad sa harapan ang kanyang kamay. Salamat po sa pag-hire sa akin. Masayang sambit niya. Ngunit nakaupo lamang ang interviewer at nakatingin lang sa kanyang kamay. Nahihiya niyang ibinaba ang kamay. Carry lang, humanda ka sa aking gwapo ka. Natatawang sambit niya sa kanyang sarili. Ang totoo niyan, may gusto na agad siya sa lalaki. Kahit masungit ito, ibang-iba talaga ang impact nito sa kanya, kahit sa ganoong kadaling oras. You may leave now, utos ito. Wala siyang naramdamang dismaya dahil bet niya ang interviewer. Lalabas na sana siya ng silid ay biglang humawak sa kanya ang sexy na babae. Ikaw pa yata ang nahar ngayong araw, kwento nito sa mahinang boses. Agad siyang lumingon dito na may sayang naramdaman. Talaga? Siya ba ang may-ari ng restaurant na to? Tanong niya. Lumingon-lingon ito. Siya ay manager? Tumango naman siya. Ang gwapo niya, no? Sambit niya sa mahinang boses.
Pero masungit yan, tugon naman ng babaeng sexy. Hanggang sa makalabas na sila na si Lid, ay parang feel niya close na talaga silang dalawa na babae. Congratulations pala, bati nito. Thank you, tugon naman niya. Masayang umalis si Cyril dahil natanggap na agad siya bilang janitress. Alam niyang kaya niyang gawin ang mga bagay na kailangan niyang linisin sa restaurant. Hindi naman kasi siya sanay sa pagiging janitress. Ibang-iba ito sa dating trabaho niya na call center. Kakayanin mo pa rin, Cyril! Masayang sambit niya sa sarili na makalabas na siya sa restaurant. Bago siya sumakay ng taxi ay tinawagan muna niya ang kanyang papa na natanggap na siya bilang janitress. Pagkatapos ay umuwi na agad siya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Sa sobrang aga niya ay siya pa ang nauna sa ibang nagtatrabaho. Sobrang aga ko talaga, sambit niya. Tinignan niya ang orasan sa cellphone. Natawa na lamang si Cyril dahil 3:00 pa ng madaling araw. Mabuti na lang may nakita siyang walis na nasa gilid ng restaurant. Dahil bored naman siya, naglinis na lamang siya sa labas. Ilang oras pa ang lumipas ay biglang may kumalapit sa kanya. Doon lang niya napansin na nakatulog pala siya. Sorry po, mabilis ang sabi. Agad siyang nagpunas ng mata. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang tingin sa taong nasa harapan. Pero na mapagtanto kung sino ito, ay nabuhayan agad siya. Sir, good morning po. Bati niya habang nakangiti. Pinagpag niya ang suot na pants. Nakatulog po ako kasi 3:00 pa lang ako nandito. Naglinis na pala ako ng harapan nitong restaurant, kwento niya. Pero walang ibang reaksyon ang manager na nasa kanyang harapan, kundi ang tignan lang siya na para bang kitang-kita nito ang kanyang kaluluwa. Sa susunod, pumasok ka ng 6 a.m. Tangis sabi nito. Agad siyang tinalikuran nito, pero may kakaiba sa reaksyon ng manager. Alam niyang pagtalikod dito ay nakangiti ito. Kailangan ko talagang galingan para mapansin niya ako ng husto. Saad niyang inayos na rin ang sarili. Sa katunayan ay hindi siya nakatulog na maayos kagabi, kakaisip sa lalaking yun. Naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman, kahit alam naman niyang hindi siya dapat magagusto sa isang manager para maging maayos ang kanyang trabaho. Gagalingan para sa araw na ito! Pagbigay ng lakas loob sa sarili, agad siyang pumunta sa kitchen para hintayin ang iba pang janitress. Ikaw bang bago? Tanong ng isang lalaki na makita siya nitong naghihintay. Ngumiti si Cyril. Kahit saan po ba tayo maglilinis? Tumango ito. Ikaw dito sa kitchen, ngayong umaga. At mamaya namang hapon ay sa second floor ka. Wala siyang naging problema doon. Nagsimula na siya sa kanyang trabaho para hindi siya mapagalitan. Ilang oras sa paggugol niya sa paglilinis ay napahinto siya nang mula pa man sa cashier ay nakita niya ang kanilang manager na papasok sa kitchen. Kakamustahin ba niya ako? Giit niya sa sarili. Nagkunwari siyang naglilinis kahit na natapos naman na siya. Cyril, tawag ng manager. Tumigil naman siya para tignan ito. Nakangiti siya. Yes po? Titig na titig ito sa kanya na para bang kinikilala nito pati ang kanyang ibang buhay. Ayos ka lang ba? Kumusta ang unang araw mo? Ang tanong na iyon ng manager ay nagpatigil sa kanya. Ngunit hindi niya iyon pinahalata. Alam niyang kinamusta lang siya nito dahil bago lang siyang trabahante. Para kay Cyril, ibang-iba ang dating nun. Baka gusto niya rin ako? Giit niya kahit filingera siya. Ayos lang po. Gusto niyo pong linisin ko na lang po buong restaurant? Biro lamang yun ni Cyril. Kumunot ang noo na manager. Tinignan niya ang ekspresyon nito na sa tingin niya ay nagpipigil lang ng tawa. Anyways, pumunta ka sa office ko mamaya. Doon ka maglinis. Imporma nito. Hindi na ito nagpaalam sa kanya. Tinalikuran na siya nito
at napatitig na lamang siya sa magandang hugis ng likod nito. Sa ideyang sa office siya maglilinis, ay na-excite siya. Gusto mo si manager ano? Tanong ng lalaking kanina lang pala nakatingin sa kanya. Ngumiti siya dito para ipaalam niyang tama ito. Mali ba? Tumawa naman ito habang hawak ang malaking map. Hindi naman, pero mag-ingat ka. Babala nito. Wala siyang ibang inintindi kundi ang kasiyahang nadarama dahil nakita niya ito. Muli siya naglinis. Habang naglilinis sila ay nakipagkwentuhan naman ang kasama niya sa kanya. Nagsawa lang siya dahil panay kwento ito sa buhay. Anong gagawin mo dito? Tanong ng sexy na babae na naging kaibigan niya kahapon. Nasa harapan na siya ng office sa manager. Maglilinis ako ng office si manager. Tugon niyang hindi pa rin mawala ang kasiyahan. Di ba ang pangalan mo, Cyril? Tumango lamang si Cyril bilang sagot. Wait, hindi ko rin kilala pangalan mo. Saad niya bago pumasok. Jane, personal assistant ako ni manager. Imporma nito. Sige na, pasok na ako. Hindi na niya hinintay ang tugon nito dahil dumiretso na siyang pumasok. Nang nasa loob na siya ay natigilan siya dahil hindi pala siya kumatok. Magandang hapon po, manager. Bati niya dito. Tumingin lang ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Napaayos naman siya ng kanyang buhok dahil magulong na iyon. Magsimula ka na. Utos ito. Ngumiti muna siya. Nagsimula na siya maglinis. Habang ginagawa niya iyon ay panay ang kanyang nakaw tingin sa manager. Hindi niya lang mapigilan dahil nagagapuhan talaga siya. Kaano-ano mo si Betty Villanueva? Natigilan si Cyril na marinig niya ang pangalan na iyon. Nakaupo sa sofa ang manager. Hindi kasi nakalagay sa personal data sheet mo ang pangalan ng mga magulang mo. Sa puntong yun ay hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Hindi ko kilala si Betty Villanueva. Sa wakas na sagot niya. Nararamdaman niyang hindi pa ito kontento sa kanyang sagot. Pero hindi na ito umimik. Nagpatuloy si Cyril sa kanyang ginagawa. Ilang oras pa ang lumipas ay natapos na rin siya sa paglilinis. Tapos na po ako maglinis. Imporma niya kay James. Tumingin ito sa kanya. Tumayo na muna ito at tinignan ang sahig. Bago ka umalis, ay maghintay ka muna sa pinabili ko snacks. Imporma nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Cyril. Ang pagod na kanyang nararamdaman ay bigla na lamang nawala na parang bula at napalitan niyo ng labis sa kasiyahan. Talaga po? Paninigurado niya. Tumango ito sa kanya. Hindi na kasi ito covered sa dapat mong linisin. Sagot naman ito. Ayos lang talaga sa akin kung araw-araw niyo pong pinapalinis ang opisina niyo po. Naisip lamang niya sabihin yun dahil sa kanyang kasiyahan. Hindi tumingin sa kanya ang manager pero kitang-kita niya ang pagngiti nito. Mas lalo lang tuloy siyang naudyok na mahalin pa niya ito ng husto. Umupo ka muna sa sofa. Utos ito. Nag-alanga ni si Cyril dahil sobrang linis noon at siya ay parang isang taong binabalutan ng kalagkitan. Tiyak niya din na mabaho siya. Baka madumihan ko ang sofa. Nahihiya niya sabi iyon. Ngunit gusto niya talagang umupo na. Di kung ayaw mo, maligas ka dyan. Pumalik sa magaspang ang boses ito. Hindi na siya nakapagpikil pa. Inayos niya muna ang map hanggang sa nakaupo na siya sa sofa. Ilang sandali pa ay kumatok na. Pasok! Imporma ni James. Nakatingin lang si Cyril sa pumasok na babae. Naggitian silang dalawa ni Jane. Heto na po ang pinabili niyo po, sir. Agad nitong inilapag sa lamesang maliit ang mga donuts at soft drinks. Sobrang nasiyahan si Cyril. Natatakam na rin siya kaya tumingin siya sa manager. Para sa ating dalawa? Tanong niya parang bang close lang niya ang manager. Lumapit ito sa kanya. Lumayo naman siya ng kaunti kasi ayaw niyang maamoy nito ang kanyang mabahong amoy. Para naman akong
May nakakahawang sakit niyan. Sambit nito. Peke ngumiti si Cyril. Ayos lang po na maamoy ninyong baho ko, sagot niya. Pero gusto ko na siyang makatabi ng malapitan at maamoy ang pabungi niya. Giit niya sa kanya sarili. Kumain ka na. Hindi ito nakatingin sa kanya, kaya agad siyang kumuha ng donuts at isang soft drinks. Dahil nakaalis na si Jean, ay agad niyang inisip na isa itong date lang dalawa, kaya habang kumakain siya ay nakangiti siya. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Tanong ng manager habang nakakunot ang noon nito. Doon lang niya napansin na nakatingin pala siya dito habang kumakagat ng donuts at nakangiti pa siya. Nahihiya tuloy siya. Mabilis niyang inalis ang tingin. Masaya lang po ako kasi nanlibre ka po sa akin, sagot niya kapag kuwan. Walang ibang narinig si Cyril. Ang nonchalant naman niya sa akin. Hindi niya alam kung paano pa siya makikipag-usap sa isang tahimik na lalaking gusto niyang kausapin ng kung ano-ano. Wala ka bang ibang sasabihin o itanong mo lang sa akin? Hindi man siya nakapagpigil. Lumingon sa kanya si James habang nakakunot ang noon nito, pero mabilis din iyon nawala at napalitan ng ngiti. OMG! Ngumiti siya sa akin! Hindi siya makapaniwala sa kanya na saksihan. Bakit? Ano ba ang gusto mong malaman tungkol sa akin? Tanong nito sa wakas. Sa puntong yun na hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin, bagkus nawalan siya ng focus. Masanging ibabaw ang kanyang kaligayahan. This is my first time na manlibre ng janitress. Kwento nito. Hindi niya alam kung matutuwa pa siya sa sinabi nito, pero para sa kanya ay ikakasaya niya ang bagay na iyon. Muling nagsalita si James. And first time na may nangungulit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok niya sa isip mo. Napatitig na lamang si Cyril sa gwapong mukha ng manager niya. Kung tutuusin ay nagpipigil lang talaga siyang sabihin na gusto niya ito. Ganito naman kasi ako. Depensa ni Cyril kapag kuwan. Tumingin si James sa flower vase habang nakangiti. Sa puntong yun ay gusto niyang isipin na baka nagkagusto na rin ito sa kanya. Ang feeling ko talaga, saad ni Cyril sa sarili. Anyway, thank you for cleaning my office. Muling pagpapasalamat nito. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang natatanging magandang babae. Walang anuman po, Sir James, tugon niya. Mas lalong tumitig si James sa kanya. Doon lang niya na-realize na hindi pala siya sanay makipagtitigan sa ibang tao. Inilihis niya ang kanyang paningin. Just drop the po and sir. Call me James ko, tayong dalawa lang ang nag-uusap. Gusto niyang diretsong yayakapin ito, pero alam naman niyang sumusobra na yata siya, kaya ngumiti lang siya. Mission, magiging aking ka rin, James, sabi niya sa kanyang sarili. Nang matapos din ang kanyang paglilinis ay umalis na siya, dala ang pag-asang magiging kanya si James balang araw. Na-realize din niyang hindi naman pala ito sobrang masungit. Isang linggo na ang lumipas ay siguradong-sigurado na si Cyril sa kanyang nararamdaman para sa kanilang gwapong manager. Sa loob ng isang linggo ay walang tigil ang kanyang pangungulit dito. Katulad ng siya ulit ang maglilinis sa office para lang makita niya ito sa isang araw. Sure ka bang nagugustuhan mo na si manager? Natatawang tanong ni Kurt sa kanya. Si Kurt ang bagong janitor, pero naging kaibigan din niya ito dahil parehas silang madaldal. Huwag mong sabihin kahit kanino ang mga sinabi ko sa iyo, ha? Paninigurado naman niya. Tumangu-tangu pa si Kurt. Kahit ang totoo niyan ay halos lahat ng janitor at janitress at ang ibang nagtatrabaho sa restaurant ay alam nang may gusto siya sa kanilang manager. Sagutin mo nga yung sinasabi ko. Pangungulit naman ni Kurt. Itinigil niya ang pagmamap. Sure na nga ako. Sino ba naman ang hindi magkagusto sa taong yun, di pa? Ngumisi lang si Kurt dahil may gusto pang sabihin sa Cyril at agad siyang napamewang. Kaya ikaw, kung gusto mo si Sir, manigas ka kasi akin lang siya.
Subukan mo lang landiin ng lalaking yun. Talagang hindi ka masisikatan ng araw. Biro niya. Nagtawanan silang dalawa ni Kurt. Naamoy din kasi ni Cyril na isang paminta si Kurt. Maglilinis sa sana siya ay bigla siyang siniko ni Kurt. Nakunot ang kanyang noo, pero na makita niya kung sino ang papalapit sa kanya, ay agad siyang tumayo ng maayos. Nakangiti na agad siya. "Good morning, sir." Bati niya dito. Ganoon rin si Kurt. May dala itong box ng chocolate, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. "Para sa akin bang chocolate na yan?" Masayang tanong niya. Titig na titig si James sa kanya na para bang silang dalawa lang ang nandoon. "Oo, para sa ito," sabi agad ni James. Sa puntong yun ay gusto niyang halikan si James. Mabilis na naman ibinigay ni James sa kanya ang chocolate. "Thank you po, manager." Pagpapasalamat niya. Gusto ko palang magpalinis sa opisina ko." Imporma nito. Nakangiti pa si Cyril. "Pagkatapos po nito, diretso na agad ako sa opisina niyo po." Tumango lang si James at iniwan na silang dalawa ni Kurt. Nang wala na ito sa kanilang harapan ay agad na nagtinginan silang dalawa ni Kurt. "Grabe ka naman, Sai. Hinakop mo na yata ang lahat ng swerte. Binigyan ka pa talaga niya ng chocolate." Tinapik pa siya nito sa braso. "Hindi ko alam kung masyado lang akong makulit. Para kasing napilitan lang si Sir na ibigay ito sa akin." Hindi niya mapigilan ang sabihin ang naisip niya. Muli siyang tinapik ni Kurt. "Ay sus, kung ano-ano pa sinasabi. Magpasalamat ka na lang kasi out of 10 beautiful women here, talagang ikaw pa ang pinuntahan niya para bigyan ng chocolate." Napangiti na lamang siya. "O siya, tapusin na natin to kasi maglilinis pa ako sa opisina niya." "Maganda ba ang opisina ni Sir?" Ang tanong na yun ni Kurt ay nagpangiti sa kanya na sobra. "Sobra. Kaya nga sobrang gusto ko doon eh." "Kainin na muna natin yung chocolate." Muling pagsasalita nito. Tinignan niya ang chocolate. Nalaki ang kanyang mga mata na makita ang postcard na may sulat. "Dear Sai, have a great day." Basa niya. Napanganga ang kanyang bibig. Si Kurt naman ay todo ang ngiti. "Baka gusto ka niya, Sai." Sambit naman ito agad. Iniisip din niya ang bagay na iyon kasi gusto niya ang manager nila. "Hindi na muna ako mag-a-assume. Baka kasi kaibigan lang din ang tingin niya sa akin. Yun din ang kanyang paniniwala." Naranasan na rin kasi ni Cyril yun sa dati niyang pinagtrabahuhan. "Ay sus, sure ako naliligawan ka nun." Sabi naman ni Kurt. Muli na lamang silang nagsimula mag-map para naman matapos na sila sa kanilang trabaho. Kinabukasan ay sobrang saya ni Cyril dahil na matapos kasi siya maglinis sa opisina ni James kahapon ay dinala siya nito sa coffee shop. Kaya ngayon habang nasa labas siya, naglilinis, ay todo ang kanyang ngiti. "Parang nanalo ka naman dyan ng loto." Pungad sa kanya ni Kurt. Agad niyang inihinto ang kanyang paglilinis para ikwento ang lahat na nangyari kahapon. "Baka sa susunod naman na buwan ay maging kayo na." Palinawan ni Kurt nang matapos na ikinuwento ni Cyril ang lahat. Kung totoosin ay hindi naman niya iisiping maging sila agad. Ang gusto niyang mangyari ay maramdaman niyang totoo muna ang mga pinapakita ni James sa kanya. "Ang totoo niyan, baka hindi talaga ako gusto ni Sir." Nagsimula siya maglinis ulit. "Sa tingin mo ba may girlfriend na si Sir?" Ang tanong na yun ni Kurt ay siyang nagpatigil sa kanyang paglilinis. Ilang mga araw na ang lumipas ay hindi niya naisip ang bagay na yan. Pero kung may girlfriend si Sir, hindi sana siya lalapit sa akin, di ba? Siya naman ang nagtanong. Tumango-tango si Kurt. Siya naman ay muli na naglinis, pero hindi nawala sa kanyang isipan na baka may girlfriend na si James. Nang matapos na sila sa paglilinis, ay agad siyang pumasok. Nakita niya si James, kaya mabilis niya itong nilapitan. "James!" Tawag niya sabay kindat. Nagulat si James sa ginawa niya, pero nakangiti lamang si Cyril. May gana siyang kulitin ulit ito.
May ipapalinis ka ba ulit sa opisina mo? Luminga-linga si James. Bukas na lang. May bisita ako ngayon eh. Napatitig siya sa sinabi nito. Bisita? Wow! Sabihin mo naman sa akin. Pangungulit niya. Hindi sumagot si James, bagkus mabilis itong lumakad palayo sa kanya. Doon lang niya napansin na may mga tao palang paparating. Mabuti na lang hindi sila nakita na ganoon ang pakikitungo niya dito. Nga pala, kung gusto mo sumama sa akin sa park mamayang gabi, pumunta ka doon. Imporma nito sa kanya. Napangiti si Cyril kasi casual lang ang tono ng boses ito. Sa puntong yon, alam niyang hindi lamang gusto si James. Mahal na niya ito at nafe-feel niyang nakikita ni James ang kanyang mga pangungulit na naging paraan para pansinin siya nito. Pupunta talaga ako. Masaya niya sambit nang hindi pa ito nawala sa kanyang paningin. 2 araw ang lumipas ay walang tigil ang kanyang pag-asa. Alam niyang nararamdaman na ni James ang kanyang pagmamahal kasi ibang-iba na rin ang pakikitungo nito. Assuming ka naman masyado. Natawa si Kurt na sabihin nito ang bagay na yun. Totoo nga kasi ang sinasabi ko sa'yo. Binigyan niya ako ng flowers. Depensa niya. Yun naman kasi ang nangyari noong pumunta siya sa opisina nito para maglinis. Baka kinulit mo lang si Sir para ibigay niya yun sa'yo. Sa puntong yun ay gusto niyang hambalusin ng map si Kurt. Gayunpaman kinulit niya si James. Pero hindi naman yun masama kasi ibibigay din naman talaga yun ni James sa kanya. Nauna lang siyang makiramdam. Mahal na yata ako ni Sir James. Masayang sambit niya. Dahil siya ang nagpunas ng glass door, ay kitang-kita niya si James na nakatingin sa kanya mula sa loob ng restaurant. Nakapatong kasi siya sa maliit na hagdanan, habang nakahawak naman doon si Kurt. Baka nag-aalala lang siya sa akin mahulog ako. Saad niya sa sarili. Tignan mo si Sir nakatitig sa'yo. Sambit ni Kurt. Napangiti na lamang siya. Nagtitigan nga kami eh. Natawa silang dalawa ni Kurt sa sinabi niya yun. Dahil hindi na niya napigilan ang mapatawa ng malakas ay muntik pa siyang mahulog. Diyos ko! Mag-ingat ka naman dyan! Reklamo ni Kurt kahit natatawa pa rin ito. Sa kanyang muling pagtingin sa loob na restaurant ay malapit na si James sa kanya. Saglit lang din ay bigla na ito lumabas ng restaurant para humarap sa kanilang dalawa ni Kurt. Baka mahulog ka dyan. Sa iba mo na yan ipalinis. Nagtitigan lamang silang dalawa ni James, pero saglit lang din ay umalis na ito. Kitang-kita ko talaga na nagtitigan kayo. Biglang sabi ni Kurt. In love ka talaga sa manager natin. Hindi niya ito pinansin kasi buong minuto niyang inisip na concern sa kanya si James. Nag-aalala siya sa akin. Hindi talaga siya makapaniwala na nag-aalala sa kanya si James. Ang assuming mo talaga, Sai. Siyempre, mag-aalala ang manager sa mga sinasakupan niya. Kung mahulog ka dyan, naku! Pero hindi pa rin yun ang nakikita niyang rason. Talagang iniisip niyang mahal siya ni James at hindi pa nito masabi ang bagay na yun. Basta, concern siya sa akin. Depensa niya. Kapag kuwan ay may isang janitor ang lumapit sa kanila para ito na ang magpunas. Umalis sa silang dalawa doon. Kinahapunan ay busy ang restaurant dahil sa maraming customers. Hanggang sa pagod na siya mag-map ng pabalik-balik sa daanan patungo sa CR. Hindi rin niya maiwasang ibaling ang paningin sa paligid para makita ang manager nila. Sai! Tawag ni Kurt habang may hawak itong map. Wala siya sa mood makipagkulitan dito pero lumapit ito sa kanya. Bakit? Nagtataka siya. Nakita mo na ba? Tanong nitong parang importante ang sasabihin. Sabihin mo na kasi, ang dami ko pang lilinisin. Naiinis na si Cyril. Si manager, kumakain siya na may kasamang babaeng sobrang ganda. Dahil sa sinabi nito, ay para bang may malakas na bell ang tumunog sa kanyang tenga.
Kunot na kunot ang kanyang noo at hindi makapaniwala sa sinabi nito sa kanya. Huwag mo akong biruin sa panahon na may ginagawa ako at sobrang pagod. Mabangis niyang sambit. Hindi niya nakitaan na natatakot ito sa kanya, bagkus ay mabilis siya nitong hinila. Tignan mo ang table na malapit sa pintuan. Imporma nito sa kanya. Agad na dumapo ang kanyang paningin doon at nang makita niya kung sinong kumakain doon ay para bang nawala na siya ng gana magtrabaho. Hindi ako sinungaling. Hindi na siya nakinig pa sa mga sinasabi ni Kurt. Titig na titig siya sa kinalalagyan ni James. Talagang biglang nawala sa kanyang buong katawan ng kasiyahan. Masaya si James habang nag-uusap sila ng babae. Ang saya niya. Nauutal niyang banggit habang patuloy na nakatitig. Baka kaibigan lang o kapatid. Ang sinabi ni Kurt ay hindi nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa ay biglang lumingon si James sa kanyang kinaroroonan. Nagtitigas silang dalawa pero agad ding tumalikod si Cyril. Hindi niya makayanan ang kanyang nakikita. May gagawin pa pala ako. Tanging nasabi niya. Sumunod si Kurt sa kanya. Sai, patawarin mo ko. Hindi ko na dapat pinakita sa iyo yun. Pero baka magkapatid lang talaga sila. Panay ang sunod dito sa kanya. Kaso lang wala siyang ibang inintindi kundi ang kanyang pagmamahal kay James. Huwag ka mag-sorry. Wala ka namang kasalanan. Ayos lang din naman ako. Depensa niya kahit nasasaktan naman talaga siya. Na makuha niya ulit ang hawak na map ay agad siyang naglinis pero pinigilan niya ang kanyang mga luha. Kinugol ni Cyril ang buong araw sa kabisihan niya. Ngunit kahit anong gawin niya ay naalala niya pa rin ang nakita niya. Kahit sa pag-uwi niya lang sa kanilang bahay ay wala siyang ibang iniisip kundi si James at ang magandang babaeng kasama nitong kumakain. Bakit pa kasi ako nagagusto sa kanya? Ang tanong na yun ay patuloy na nagpadismaya sa kanya. 3 araw na lumipas sa parang gusto na lamang ni Cyril ang tumigil siya sa pagiging janitress. Kaso lang, baka magalit sa kanya ang kanyang tatay. Kaya kahit nawalan siya ng ganang pumasok, ay pinilit na lamang ni Cyril ang kanyang sarili. Ayos ka lang ba? Biglang tinapik ni Kurt ang kanyang balikat. Doon lang niya napansin na nakatulala na pala siya. Ayos lang ako. Nagpahinga lang ako kaunti. Isang kasinungalingan lamang yun hanggang sa muli na naman siya maglinis. Ilang saglit pa ay muli na naman siyang tinapik ni Kurt. Naiinis siyang tinignan ito pero na makita niya kung sino ang lalaking katabi nito ay napatigil siya. Pwede mo bang linisin ang opisina ko? Tanong nito sa kanya. Naramdaman ni Cyril na parang hindi lamang yun ang gusto nitong sabihin. Agad siyang nakaisip ng kasinungalingan. May gagawin pa kasi ako mamaya, sir eh. Pwede po bang bukas na lang po? Kahit ang totoo niyan ay niinis siya dito at iniiwasan niya ito. 3 araw na niyang hindi pinapansin si James. Alam niyang nararamdaman nito ang bagay ni iyon. Sige, simpleng sagot ito. Nang umalis na ito ay muli na naman siyang nagtrabaho. Alam mo, halata kang masyado nasasaktan. Ganoon mo ba talaga ipapakita sa taong mahal mo? Paano na lang kung mali pa lang inakala nating may girlfriend na siya? Natigil niya ang kanyang ginagawa at nakakunot na tumingin kay Kurt. Ano gusto mong gawin ko dito? Maglumpasay sa sobrang tuwa? Napatitig na lamang sa kanya si Kurt. Alam mo, may chance ka eh. Alamin mo na lang kaya kung ano ang tunay na level yung dalawa. Para bang mission, get the truth reveal. Paliwanag nitong nakataas pa ang kamay. Napatulala siya. May point ka eh. Gagawin ni Cyril ang naisipan niyang alamin ang katotohanan. Correct! Ngayon, pagkatapos natin maglinis, puntahan mo ang opisina ni Sir. Kulitin mo pa rin siya. Pagkatapos nun, sundan mo siya sa bahay nila.
Paliwanag ni Kurt. Parehas sila ng iniisip, kaya excited na siyang gawin ang bagay na yun. Kinagabihan ay sinundan niya si James. Mabuti na lang ay malapit lang ang bahay nito. Isang linggo nang may misyon si Cyril na alamin ng katotohanan. Wala siyang ibang nalaman kasi hindi niya nakikita si James sa kasama ulit ang magandang babae. Wala ka bang ibang gagawin ngayon? Tanong ni James. Doon lang napansin ni Cyril ito na nasa tabi niya pala ang manager. Wala naman, James. Natapos ko nang linisin ang iba. Paliwanag ni Cyril. Ilang sandali pa ay biglang may inilahad na bulaklak si James sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil ikalawang beses na ito. Para saan? Nauutal siya habang nakatitig sa mukha nito. Ngumiti si James. Peace offering, I guess. Hindi ko lang kasi alam kung bakit bigla ka na lang hindi nangungulit sa akin. Mukhang iniiwasan mo pa ako. Napanganga na lamang si Cyril sa paliwanag dito. Masyado nga siguro siyang halata. Sa puntong yun ay hindi niya alam kung paano niya ito sasagutin. Galit ka ba sa akin? Muling pagsasalita ni James. Nasaan na ba si Kurt? Hindi na kasi niya alam kung ano ang isasagot, pero kailangan niya sumagot. Ano ka ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Naisip ko lang kasi na baka masyado na akong makulit. Isang malaking kasinungalingan lamang ang kanya sinabi. Kahit gusto na niyang sabihin dito na nagalit siya at gusto niyang itanong kung may girlfriend na ba ito. Talaga ba? Parang galit ka kasi sa akin. Kinuha na lamang ni Cyril ang bulaklak. Salamat ka pala dito. Busy ka mamaya? Isasama sana kita sa body na barkada ko. Imporma ni James. Sa puntong yun ay bigla siyang napangiti. Ibig sabihin nun ay hindi siya nito ikakahiya sa ibang tao. Hindi naman, tanging sagot niya. Alright, pagkatapos ng shift mo, ihahatid na kita sa inyo para makapagbihis ka. Dahil sa sinabi nito ay agad siyang naalerto. Hindi na. Pupunta na lang ako sa park, tas doon na lang tayo magkita. Ganoon ba? So, sige. Magkita na lang tayo mamaya. Nagpaalam na lamang silang dalawa sa isa't isa. Pagkaalis naman ni James ay sakto naman dumating na si Kurt. Nakangiti itong bumungad sa kanya. Narinig kong usapan yung dalawa. Pugad ito. Pumamayawang siya habang nakataas ang kilay. Akala ko ba hindi ka marupok? Pangaasar nito. Napatawa si Cyril. Sino ba naman ang tatanggi kung yayain ka ng taong mahal mo? Hindi na agad nakapagsalita si Kurt hanggang sa nakangiti na lamang siya dahil naalala niya ang sinabi ni James. Pero ang saya ko ngayon kasi alam niyang galit ako sa kanya. Saad niya. Nagsinungaling ka na naman. Pangaasar nito ulit. Binatukan niya si Kurt. Alangan namang aminin ko agad. Nagtawa na silang dalawa. Ngunit excited talaga si Cyril. Makaipakilala na ako ni James sa mga kaibigan niya bilang girlfriend. Saad niya sa kanya sarili. Gabi na ay hindi nagpahuli si Cyril sa kanyang sinuot. Dapat siyang maganda sa mata ni James. Ang ganda mo naman. Komplimento nito sa kanya. Bolero ka pala. Nakangiti siya habang sinabi iyon. Hindi na sumagot pa si James. Bagkus ay inilahad nito sa kanyang harapan ang kamay nito. Tinignan niya ang kamay ni James na may pag-aalinlangan. Alam niya kasing magaspang ang kanyang kamay. Nahihiya ako kasi magaspang kamay ko. Imporma niya dito. Ayos lang. Magaspang din naman kasi ang kamay ko. Tugon ni James habang nakangiti pa. Doon na niya mabilis sa kinuha ang kamay ni James at hinawakan ito na maigpit. Ang ganda ng kamay ni James. Komplimento niya. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay agad na nagmaniobra si James. Huwag ka mahiya sa mga kaibigan ko, ha? Sana nga.
tanging tugon ni Cyril. Nang bumiyahe na sila ay tahimik niyang tinignan ang mga nadaanan. Hindi niya lubos maisip na kahit wala silang dalawa ni James ay nahawakan niya ang kamay nito. Bakit mo pala ako dadalhin sa banting niyo? Hindi na napigilan ni Cyril ang itanong yon kapag kuwan. Hanggang sa tumingin si James sa kanya. Ipakikilala kita sa kanila. Ngunit hindi siya kontento sa sagot nito. Muli siya nagsalita. Pero, bakit mo naman ako ipapakilala sa kanila? Natahimik si James. Diretso ang tingin nito sa daan. Tumikim si Cyril bilang palatandaan na kailangan niya marinig ang sagot ni James. You are special to me, Cyril. Nauutal nitong sagot. Sa puntong yun ay para bang tumigil ang kanyang mundo at tangis silang dalawa na lamang ni James ang nabubuhay. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Special? Nauutal niyang tanong. Hindi niya inisip na sumagot pa si James. Ang gusto lamang niya isipin ay mahal siya nito na hindi lamang isang kaibigan. Tumikim si James. May sasabihin pa ako mamaya sa'yo. Nagpipigil man siya ng ngiti ay hindi na niya napigilan yun. Tahimik niyang tinignan ang side view nitong muka. Ang gwapo niya kahit naka-side view lang. Bulong niya sa kanya sarili. Huminto na ang kotse nang marating na nila ang isang magandang restaurant. Naghihintay na pala sila sa loob. Imporma nito. Unang bumaba si James, tsaka pinagbuksan nito ng pinto. Napangiti siya dahil gentleman si James. Nahihiya ako. Sinabi niya agad yon na makalabas na. Saglit pa ay hinawakan ni James ang kanyang kamay. God, dapat na ba ako masanay sa kanyang kamay? Tanong niya sa langit. Lihim na nagdiwang si Cyril. Naalala niya pa ang sinabi ni James na special siya sa buhay nito. Habang hinila siya nito papasok sa restaurant, ay hindi mawala sa kanyang labi ang simpleng ngiti. Ipapakilala kita sa kanila bilang girlfriend ko. Imporma nito na hindi pa sila tuluyang nakapasok sa loob. Gusto niyang umalma pero hinayaan na lamang niya si James. Sa puntong yun ay gusto rin naman niya maranasan maging girlfriend nito kahit sa pagkukunwari lang. Ayaw niya magkunwari, kaso lang ay wala naman siyang mapagpilian. Kahit may bumabagabag agad sa kanyang isipan nang maipakilala na siya nito. Everyone, meet my girlfriend, Cyril. Masayang pakilala nito sa mga kaibigan. Pilit siyang ngumiti. Isa-isa niyang tinignan ang mga kaibigan ni James. Ang big time na mga kaibigan nito. Nice to meet you. Bati ng lahat sa kanya. Wala namang naging hot seat na eksena. Kahit isang pagkukunwari lamang ang lahat, ay nagustuhan naman niya yun, kahit gusto na niyang tunungin si James. Excuse me, CR lang ako. Paalam niya kay James nang natahimik na lang siya dahil natapos na silang kumain. Pumasok agad siya sa comfort room. Humarap siya sa malaking salamin. Titigan niya ang kanya sarili. Magiging ayos din ang lahat. Sabi niya sa sarili. Naisip kasi niya baka gusto lang siyang gawing laruan ni James kahit wala naman itong feelings sa kanya. Isa na rin sa kanyang inisip ay baka may challenge lang ang mga kaibigan nito. Dapat mo malaman ang katotohanan, sabi niya ulit. Nagpunas na siya ng kamay at muka. Na makalabas na siya ng comfort room ay naghintay pala sa kanya si James. Ayos ka lang ba? Pugad itong tanong. Hindi niya alam kung ayos ang ba talaga si Cyril dahil naguguluhan na rin siya. Matagal siyang hindi makasagot pero muling nagsalita si James. Say, kung gusto mo nang umuwi, ay ihahatid na kita. Yun naman ang gusto niya mula pa kanina. James, gusto ko na talaga umuwi. Ihatid mo na lang ako sa park. Informa niya dito. Idiretso na lang kita sa inyo. Presenta ni James. Ayaw niya malaman nito ang kanilang bahay. Huwag na.
Tugon naman agad niya. Lumabas na agad sila sa restaurant na makapagpaalam na sila. About earlier, biglang pagsasalita nito. Tahimik lang kasi silang dalawa. I want you to know na hindi ako nagbibiro sa sinabi kong girlfriend kita, Sai. I like you. Ang hirap mong hindi mahalin, Sai. Sa puntong yun ay parang nawala sa kanyang buong katawan ang kalungkutan at biglang nagliwanag ang kanyang mga naisip. Napangiti si Cyril. Mahal mo ko? Nauutal niyang tanong. Gusto niyang marinig ulit ang mga sinabi nito. Tumango si James. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nagustuhan kita simula noong nag-apply ka, Sai. Kakaiba ang dala mong ngiti sa akin. At noong parati mo kung kinukulit, ay mas lalo ko lang naramdaman sa aking sarili na mahal nga talaga kita. Ang mga sinabi ni James ay talagang rumehistro sa kanyang puso at isipan. Talaga ba? Sure na ba yan? Sunod-sunod yan tanong kahit nabangdaman niya yon. Natawa na lamang si James. Walang halong biro. Hindi na niya pinigilan ang kanyang ngiti. Akala ko, ako lang ang nagmahal sa iyo Sampit niya. Mahal mo rin ako? Kitang-kita niya na hindi makapaniwala si James sa kanyang sinabi. Hindi ba halata? Giit ni Cyril. Natawa ng malakas si James. Akala ko lang kasi gusto mo lang akong kulitin. Makulit lang ako, pero marunong din ako magmahal. Paliwanag naman niya. Hindi agad nakapagsalita si James. May bumabagabag pa rin kay Cyril. Yung babaeng nakasama mo sa restaurant natin. Sino yon? Hindi na niya napigilan ang kanya sarili. Lumingon siya kay James. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Umuspong ang ngiti ni James. Kapatid ko siya na galing pa sa Amerika. Paliwanag dito. Bakit? Parang nabunuta si Cyril na maraming tinik sa kanyang katawan. Nagdrama pa siya noon, pero kapatid lang pala nito. Akala ko kasi, girlfriend mo yun. Nagselos kasi ako noon. Paliwanag niyang natatawa. Mas lalo lang tumawa si James. Hindi kasi kami magkamukha ng kapatid ko. Marami din naman kasi nag-aakala na girlfriend ko siya. Naliwanagan siya sa inakala niya. Ngayon naman, gusto niya maramdaman na mahal talaga siya ni James. Walang makakapigil kay Cyril na mahalin niya na sobra ang kanyang manager. 2 araw ang nakalipas simula noong magkaroon sila ng magandang ugnayan ni James. Sai. Agad na napalingon si Cyril nang marinig niya ang boses si James mula sa kanyang likuran. Hi, bati niya naman habang nakangiti. Sa tuwing binibisita siya nito, ay hindi niya talaga mapigilan ang kanya sariling magsaya. Kaya mabilis ang kanya mga galaw ay bigla niya dinamban na maigpit na yakap si James. Nauutal na sambit ni James habang ginagawa niya iyon. Siya mismo ay nagulat sa kanyang ginawa, kaya mabilis na siyang umalis sa yakap. I'm sorry, masaya lang talaga ako. Nakangiti pa rin siya habang nakatingin dito. Akala niya may inis ito sa kanya, pero nagulat siya na mabilis itong hinawakan ang kanyang kamay at hinila siya para muli silang magyakapan. Let me hug you. Naamoy niya ulit ang pabango nitong nakadikit. Mabuti na lang talaga ay walang masyadong tao, kaya nagawa nitong yakapin siya. Alam nilang parehas na walang nakakaalam sa kanilang bagong uri na ugnayan. Isang ugnayan na sila lamang ang dapat na makakaalam. Ang bango mo talaga, James. Nagkusa na siyang kumalas sa kanilang yakapan. Narinig ni Cyril na tumawa ito. Ano palang sadya mo? Magpapalinis ka na naman ba ng opisina mo? Tumitik ito sa kanya na para bang isa siyang makasalanang tao. Napakamot pa ito ng batok. May sasabihin sana ako sa iyo. Tumingin na muna si Cyril sa kabilang bahagi ng restaurant. Baka may makakita na sa kanilang dalawa.
Ano nga? Giit niya. Sa puntong yun ay para bang isang napakalaking sekreto ang sasabihin nito. Hinila siya muna ni James patago sa isang malaking flower vase para makatago silang dalawa. Sai, alam kong komplikado pa ito ugnayan natin dalawa. Pero ako rin ay ayaw kong itago ito sa ibang tao kahit minsan ay parang nahalata na nila. Kaya naman, Sai, gusto kong... Hindi niya ito pinatapos. Wait lang. Kailangan mo ng distance? Sa ideyang pumasok sa kanyang isipan ay nadismaya si Cyril dahil sa kanya sinabi ay napakamot muli ng batok si James. Ang kulit mo nga. Patapusin mo muna ako. Giit ni James. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Gusto ko kasi maligaw sa'yo. Patuloy ni James. Natuod na lamang si Cyril sa kanyang kinatatayuan at napatitig ng husto kay James. Hindi niya alam kung talaga bang totoo itong nangyari. Agad niya sinampal ang kanyang sarili para makumpirma kung hindi pa talaga siya natutulog lang. Totoo ba itong nangyayari ngayon? Hindi siya makapaniwalang ibulalas niya. Pinisil-pisil ni James ang magkabilaan niyang kamay. Totoo ako, Sai. Totoo na gusto kong maligaw sa'yo. Kaya tinatanong kita kung hahayaan mo ba ako. Hindi niya talaga lubos maisip na mangyayari ito ngayon. She was just manifesting James. Pero ngayon ay maliligaw ito sa kanya. James, sa totoo lang, hindi ko pa alam kung ano isasagot ko pero matagal na kitang gusto. Kaya hindi ko hahayaan na hindi ito mangyari sa akin. Oo, hahayaan kitang maligaw sa akin. Sa sobrang saya na nararamdaman ni James ay napayakap ito kay Cyril. Masaya si Cyril na sa wakas ay maliligaw ni ito sa kanya. Hindi na niya kailangan magpakipot pa. Ang saya ko, Sai. Sambit nito kapag kuwan. Nagtitigan silang dalawa. Sa mga oras na yun ay para bang nagbabago ang ikot ng kanilang mundo. Hindi siya kumibo, pero unti-unting humawak si James sa kanya magkabila ang pisngi. At ang mukha nito ay lumapit sa kanya. Mahal kita, Cyril. Naipikit na ni Cyril ang kanyang mga mata. Tama nga ang kanyang inisip na halikan siya nito. Naramdaman ni Cyril ang mapusok nitong halik. Isang halik na noon ay sinasapik niya. Hindi na napigilan ni Cyril ang kanyang mga luha dahil sa kanyang sobrang kasiyahang nadarama. Thank you for coming into my life, James. Masayang sabi niya na magkaroon na ng uwang ang kanilang mga lapi. Hanggang sa titig na titig si James sa kanya. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Sai. Dumating ang isang makulit na katulad mo. Hindi ko na nga namalayan na in love na pala ako sa iyo. Abot hanggang tenga ang kanyang kasiyahan, hanggang sa matapos na ang kanyang trabaho at makauwi sa kanilang bahay, ay hindi niya maisisilid sa kahit na anong sisitlan ang kanyang kasiyahan. Ngunit nang nasa bahay na siya at pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang papa niya. Kamusta ang pinapagawa ko sa iyo? Tanong nito agad. Nawala ang ngiti sa kanyang lapi. Shit! Muntik ko na makalimutan. Giit niya sa kanyang sarili. Isang linggo pa ang lumipas ay talagang pinapakita ni James ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi naman siya nagsisi dahil talagang ma-effort na ito. Alam na rin ng iba pa niyang katrabaho na may maliligaw sa kanya at ang kanilang manager yun. Isang linggo na. Simula noong parati kayang binibisita. Sobrang halata na talaga na in love kayo sa isa't isa. Pangaasar ni Kurt. Hindi rin niya napigilan ang kanyang sariling ngumiti. Sa tuwing inaasar siya ng kanyang mga katrabaho, ay napapangiti na lamang siya. Kaya nga akala ko nga na ililihim lang ni James ang paliligaw niya sa akin pero hindi pala. Nagpatuloy siya sa pagmamap. Ang haba talaga ng hair mo. Masayang sambit nito. Sasagot na sana siya kay Kurt ay muli na namang bumisita sa kanya si James
Ngayon araw ay ika-4 na beses na siya nitong binisita. Kung tapos ka na dyan, ay punta mo na kayong dalawa sa opisina. Imporma nito. Nagtitigas silang dalawa ni James. Damang-dama niya na gusto na siya nitong halikan. Hanggang sa umalis na si James, ay agad namang nagsalita si Kurt. Papagalitan niya ba tayo? Tanong nitong biglang natakot. Natawa na lamang si Cyril. Nang matapos din sila, ay agad na silang pumunta sa opisina ni James. Wala naman akong nagawang kasalanan kaya hindi yata ko pagagalitan. Praning nasambit ni Kurt. Mabilis niya itong binatukan. Natahimik agad to. Pagkatapos ay agad na kumatok si Cyril. Pasok! Tugon naman ni James sa loob. Agad silang pumasok. Sumalubos sa kanila si James na nakangiti. Anong ipapagawa mo sa amin? Tanong naman ni Cyril. Ngumiti lang si James. Wala naman. Mainihanda lang ako dito ng mga pagkain. Hindi ko ito mauubos kaya alam ko na gutom na rin kayo. Lumingon si James sa lamesang may maraming pagkain. Biglang natakam si Cyril dahil gutom naman siya. Aba, hindi namin tatanggihan yan. Masayang tugon ni Cyril. Iginiya agad silang dalawa sa lamesa. Masayang magkaharap silang dalawa habang si Kurt ay nasa gilid ng lamesa. Huwag kayong mahiya na kumain na marami. Imporma ni James habang nakatitig lamang ito sa kanya. Kitang-kita niya ang mapang-asar ng ngiti ni Kurt. Kaya ang ginawa niya ay sinipa niya ito sa ilalim ng lamesa. Mas natawa lamang ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay busog na silang dalawa. Magpapaalam na sana sila ay tinigilan siya ni James. Sai, pwede ka bang maiwan muna? Tanong nito. Hinawakan niya si Kurt sa braso. Tumango naman ito sa kanya bilang pagsang-ayon. Nang maiwan na silang dalawa sa opisina, ay agad siyang nagtanong. Bakit James? Hindi agad nakapagsalita si James, pero kitang-kita niya sa mga mata nito na may bumabagabag sa isipan nito. Kasi gusto kong malaman kung may gusto ka pa bang sabihin sa akin. Hindi agad nakuha ni Cyril kung ano ang point nito. Kaya napakunot siya ng noo bahagya. Ano ang ibig mo sabihin? Nagtataka niya. Ngunit sadyang may biglang pumasok sa kanyang isipan, pero kailangan niya munang kumpirmahin ito. Alam mo na, baka may malalim ka pang sasabihin sa akin. Kung magiging tama ang kanyang hinala, ay paniguradong magagalit ito sa kanya. Ngunit kailangan niyang makaisip ng idadahilan o magsinungaling na lamang siya. Diretsuhin mo na lang ako, James. Tugon naman niya ang gusto nang malaman kung ano talaga ang gusto nitong i-point sa kanya. Sai, ikaw ang may-ari ng restaurant na ito. Mahinahon nitong sambit. Dahil sa kanyang narinig, ay para bang kakapusin siya ng hininga. Talagang natigilan si Cyril. Uminit din ang kanyang pisngi. Dapat na ba ako magsinungaling sa taong mahal ko? Sai, sabihin mo sa akin ang totoo. Mahinahan pa rin ang boses ito, pero nararamdaman niyang tinatago lamang nito ang totoong nararamdaman. James, I'm sorry. Oo, ako ang may-ari ng restaurant na ito. Hindi na niya kayang magsinungaling pa. Dahil sa kanya sinabi ay napaatras si James na para bang nandidiri sa kanya. Sa puntong yon alam niyang magagalit ito sa kanya. My dad told me to pretend someone. As a janitress, paliwanag niya. Hindi nagsalita si James, bagkus ay tinalikuran siya nito. So, isang pagpapanggap lang ba na mahal mo ko, Sai? Para siyang natapunan na maraming yelo. No, James. Totoo itong naramdaman ko para sa iyo. My father just wanted to measure the consistency of my restaurant. Alam mo na, gusto niyang malaman kung mabubuting tao ba ang nahar dito. Paliwanag niya.
Iyon naman ang totoo. Walang ibang agenda sa kanyang pagpapanggap. All this time, niloloko mo lang pala kaming lahat? Saad ni James. Damang-dama niya na nasasaktan ito. She knows it will come someday, and this is... Pero hindi ko kayo niloloko sa mga pinapakita kong kabaitan o ugali ko, James. I am just pretending to be a janitress kasi kayong lahat dito ay mga bago. Paliwanag pa niya. Ayaw ko sana magalit sa iyo, Sai. Pero hindi ko magawang pigilan ang sarili ko. Hindi ko akalain na sa loob ng 5 buwan nandito ako. Akala ko na sa Amerika ang tunay may-ari nito. Pero wala pala. Naipikit na lamang ni Cyril ang kanyang mga mata. Hayaan mo akong sabihin ang lahat ng ito sa mga empleyado ko. And I am so sorry, James, for doing this. Sorry kung nasaktan kita. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang mga luha. Ako kasi ang heir ni Papa. Ito ang misyon niya para makuha ko ang mana. Sana maintindihan mo ko. Kapag Juan ay lumingon sa kanya si James, nagulat siya sa luhan dumaloy sa mga mata nito. Akala niya ay yayakap ito. Pero nilagpasan lang pala siya nito. James! Tawag niya dito, pero nagpatuloy lamang si James sa pag-alis. Naiwan siyang napatulala na naman. Tama nga ako. Darating talaga ang araw na ito. Napaupo na lamang si Cyril sa sofa habang inaalam niya kung paano niya sasabihin sa ibang empleyado na nagpapanggap lamang siyang janitress. I am so sorry, James. Sabi niya sa sarili at hindi na pinigilan ang mga luha. 1 buwan na ang lumipas ay hindi makapaniwala si Cyril na nag-resign na si James. Pinigilan niya man ito, pero buo na ang desisyon ni James sa umalis siya. Alam niyang galit ito sa kanya na sobra, kaya sa loob ng 1 buwan, binigyan niya ito na space kahit masakit sa kanya isipin na baka hindi na ito babalik. Sai, hindi ka na nagsasalita dyan. Bigla sambit ni Kurt. At simula no sinabi niya ang katotohanan sa mga empleyado, ay akala niya magagalit ang mga ito, pero sinabihan pa siya na nahalata na lang hindi siya sanay sa trabaho ng janitress. Walang nagbago sa pakikitungo niya sa mga empleyado. Namimiss ko lang si James, malungkot niya sabi. Gusto na niya itong makita ulit at mayakap ulit. Kasi hindi niya matanggap na nagpanggap ka lang? Di ba ipinaliwanag mo naman sa kanya kung bakit? Tumango na lamang siya sa sinabi ni Kurt. Ayaw niyang isipin na si James ay talagang hindi tunay na nagmamahal sa kanya. Baka hindi talaga siya galit sa akin, sabi na lamang ni Cyril. Hindi pa rin siya makapaniwala na muli siyang nakabalik sa kanyang dating opisina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang babaeng naglilinis ang nasahig ay may-ari pala ng restaurant. Napangiti siya sa sinabi ni Kurt. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na itong sinabi yun sa loob lamang ng 1 buwan. Akala ko nga kapag oras na malaman niya yun ay magagalit kayo sa akin. Yun pala ay mahinala na pala kayo. Paliwanag ni Cyril. Ikinuwento kasi nito sa kanya ang tungkol doon. Hindi naman kasi siya sanay na magtrabaho bilang janitress. Kung hindi lang sinabi ni Papa na gawin ko muna ang ganoong bagay, ay hindi ko naman gagawin yun kasi alam kong makakasakit ako ng isang tao. Totoong sabi niya. Pero alam mo, may natutunan ka sa pagpapanggap mo eh. Isa na doon na hindi madali ang trabaho ng isang tagalinis ng kung ano-ano dito sa restaurant. Malaki ang point ni Kurt. Kaya talagang hindi niya kayang pahirapan ang kanyang mga empleyado. Nakikita niya ang mga effort ng mga ito. Ang saya ko naman na na-experience ko yun. Lalo na nakilala ko ang isang manager na sobrang gwapo. Saad ni Cyril. Napatitig si Kurt sa kanya. Noon ko pa ito gustong itanong sa'yo. Yung pagiging makulit mo o madaldal minsan ay
Isang pagpapanggap lang ba? Natawa naman si Saidil. Ganito na ako. Yung ugali na pinapakita ko sa inyo ay totoo yun. Ang title ko lang na pagiging janitress ay hindi totoo doon. Natawa na lang din si Kurt. Akalain mo rin yun na nagkaroon siya ng tunay na kaibigan katulad ni Kurt. Hindi naman niya ito tinanong sa totoo nitong pagkatao. Basta ang mahalaga ay komportable sila sa isa't isa. Alis na muna ako kasi may lilinisin pa ako. Paalam ni Kurt. Tumango lamang siya bilang ganti. Hanggang sa siya na lamang mag-isa ay lumapit siya sa glass wall. Kitang-kita niya ang sasakyan. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha dahil naalala na naman niya si James. Bumalik ka na sa akin, James. Malungkot niyang sabi. Naisipan ni Saidil na tignan ang kanyang mga empleyado kaya agad siyang lumabas ng kanyang opisina at tumungo sa first floor. Magandang hapon, Miss Saidil. Bati ng mga empleyado. Napangiti na lamang siya sa dahilang nagbago na ulit ang ikot ng kanyang mundo. Ngunit kahit ganoon ay mas gusto niyang bumalik na lamang sa ganoon at kasama pa niya si James. Nang nasa mismong floor na siya, ay nakita niya si Kurt na may isang lalaking kausap sa isang lamesa. Hindi niya ito maaninag dahil natabunan ni Kurt. Miss Saidil, may gusto pong kumausap sa inyo kanina pa. Imporma ng waiter. Tumango siya. Nasaan siya ngayon? Kanyang tanong. Agad nitong tinuro ang direksyon kung nasaan si Kurt. Nangunot ang kanya noo nang makita agad ang buong mukha ni James na nakangiting tumingin sa kanya. Malay ba niya sa puntong yun dahil bigla na lamang naglaho ang kalungkutan. James, sambit niya sa pangalan nito. Hindi na siya nagpakipot pa. Nararamdaman niyang hindi na ito galit sa kanya. Nang malapit na siya, ay napatigil siya. Saidil, sambit ni James sa kanyang pangalan na puno ng pangungulila. Titig na titig ito sa kanya na para bang binabasa ang kanyang isipan. Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong niyang gusto na rin agad na sagutin yun ni James. Hindi muna sumagot si James, bagkus ay niyakap siya nito na mahigpit ng ilang segundo. Tumulo ang mga luha ni Saidil, hindi dahil nalulungkot siya. Sobrang saya niya. Hindi na. And I am so sorry for staying away from you, Sai. Paliwanag nito. Na muli silang magkaharap, ay agad niyang hinawakan ang magkabilaang pisngi nito. Titig na titig sila sa isa't isa. Mabuti na lang talaga ay walang customer. No, naiintindihan kita, James. Dapat ka lang munang lumayo sa akin. Pero sobrang nakitang na-miss. Totoo ang mga sinasabi niya. Humawak na rin sa kanyang pisngi si James. Pinunasan nito ang kanyang luha. Ganoon din siya na makita niyang may umagos sa luha sa mata nito. Sobra akong galit sa sarili ko kasi naduduwag ako muling humarap sa iyo. Iniwan kita na hindi malang nagsabi sa iyo kung saan magpupunta. Wala ni isang eksplanasyon. Paliwanag nito. Tumango-tango si Saidil bilang hudyat na ayos ang sa kanya ang bagay ni iyon. Ako naman kasi ang dahilan ng paglisan mo, James. Ako ang dahilan ng galit mo. Pero ngayon, babalik ka na ba sa akin? Gusto ni Cyril na sumagot na agad ito. Malapad ang ngiti ni James. Kusang kumawala ang kamay ni Cyril na nakahawak sa magkabila ang pisngi nito. Babalik ako sa iyo, Sai. Itutuloy ko ang nautot na paliligaw ko sa iyo. Paliwanag ni James. Napangiti na lamang si Cyril. Iyon ang gusto niyang mangyari. Kaya mabilis siyang inilapit ang mga labi nito sa kanya. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Sa puntong yun ay nilalasap na niya ang mapusok nitong halik. Hindi ka na ba aalis, James? Mamahalin mo na ba ulit ako? Gusto niyang makasigurado. Muli na lamang humalik si James sa kanya. Isang halik na muling pagbabalik ito sa kanya ay kasiguraduhang hindi na ito aalis.
Mamahalin kita ng walang katapusan, Sai. Simula sa araw na ito, ay gagawin ko yun. Masayang sambit nito. Ganoon din ako, James. Tugon naman niya. Ngunit napatakip na lamang ng bibig si Cyril na makitang unti-unting lumuhod si James sa kanyang harapan. Sa minutong yun ay para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo at silang dalawa lamang ni James ang nasa loob ng isang fantasy land. Alam ko na sobrang nakakagulat ito. Alam ko rin naman na hindi mo ko hahayaang masaktan ngayon, Sai. Siguradong sigurado na ako sa aking nararamdaman sa iyo. Sigurado na akong ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay o sa kabilang buhay pa yan. Huminto sa pagsasalita si James. Binunot nito ang isang red na box mula sa bulsa. Muli na naman tumulo ang kanyang mga luha dahil sa kasiyahan. Hindi niya inaasahan na sa mismong araw din ng pagbabalik ito ay magpo-propose ito sa kanya. Sai, I want to be part of your life. Sai, will you be my wife? Tanong nito. Ngiti-ngiti si James habang tinatanong ito. Pinunasan ni Cyril ang mga sariling luha. Hindi na ako magpapakipot, ano? Yes, James. Masaya si Cyril na siguradong sigurado na si James sa pagmamahal nito sa kanya. Wala na silang dapat na patagalin pa. Kapag kuha na unti-unti nang isinuot ni James ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay tumayo na ito at humarap sa kanya. Nagitian silang dalawa. I promise you a wonderful family, Sai. Pangako nito. Sasagot na sana siya, ay hinalikan na siya nito. Nang tumigil na si James, ay mabilis siya nitong hinila palabas ang restaurant. Saan mo ko dadalhin? Tanong niya. Sa lugar na kung saan tayong dalawa lang. Tugon naman nito. Gusto niya ang ganoon. Sa lugar na silang dalawa lamang habang nag-uumapaw ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa puntong yun, alam niyang tama ang kanyang piniling landas. Isang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin makapaniwala si Cyril na nasa harapan na siya ng isang malaking salamin habang sinusuot ang napaka-engranding wedding gown. O diba? Sabi ko nga sa'yo, nabagi sa'yo. Masayang sambit ni Kurt. Natutuwa si Cyril na pagkatapos mag-propose si James sa kanya, ay kinabukasan din umami sa kanya si Kurt. Na bakla ito. Tanggap naman niya si Kurt. Ang galing! Ang ganda pa ng makeup mo sa akin. Abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Dahil si Kurt mismo ang nagpaganda sa kanya. May talent din pala itong ganoon. Basta ikaw, Sai. Pero, ang swerte mo talaga, ano? Ang bilis pa ng pagpapakasal ninyong dalawa. Umupo muna ito sa isang silya. Ayaw kasi ni James na maagawan siya ng iba kaya ito, itatali na niya ang puso namin. Biro naman niya. Pero hindi naman kasi ang sinabi ni James sa kanya. Grabe, sana makatagpo rin ako ng isang lalaking katulad ni James. Ang bilis sa mga plano at walang pag-aalinlangan. Patuloy pa nito. Hindi nga ako makapaniwala eh. Baka nga hanggang ngayon ay nananaginip lang ako. Sambit naman niya. Gusto mo, sampalin ulit kita? Birong tanong ni Kurt. Ilang beses na kasi siyang nagpasampal dito ng may intensyon para masigurado niya talagang hindi lang siya nananaginip. Magsasalita na sana si Cyril ay biglang may kumatok sa pintuan. Pasok! Imporma niya. Pumungad sa kanila ang gwapo niyang papa. Pumasok na muna ito at nakangiting tumingin sa kanya. Ang ganda naman ng anak ko. Komplimento nito. Akala ni Cyril na hindi papayag ito sa kanyang biglaang pagpapakasal. Pero ipinaliwanag naman niya ang lahat tungkol sa kanilang dalawa ni James. Walang lapis at walang kulang. Thank you pa. Sinabihan pala ako ng coordinator na magsisimula na ang kasal. Imporma nito. Tumingin siya kay Kurt. Agad itong lumapit sa kanya. Susunod na po ako pa.
Umalis na agad ang kanyang tatay. I am so happy for you, Sai. Thank you, Kurt. Pagpapasalamat niya. Saglit naman na nag-retouch si Kurt sa kanyang makeup. Bago silang umalis ay bumuntong hininga muna siya. At nang pumunta na sila sa labas, ay kitang-kita niya ang kasiyahan ng mga taong nadadaanan niya. Dream ko rin ang isang beach wedding, sambit ni Kurt sa kanyang tabi. Tsaka lang ito humiwalay sa kanya nang narating na nila ang mismong venue. Nakatingin na sa kanya ang mga tao. Naririnig din niya ang mga masasaya at magagandang komplimento ng mga ito. Ngunit sa minutong yun ay gusto na niyang makita si James. Nasaan na bang lalaking yun? Sambit niya sa sarili. Ilang minuto pa ay nagsimula na ang kanta. Agad na siyang humakbang. Hindi lubos inisip ni Cyril noon na makakaapak siya sa isang red carpet habang papunta sa altar at makikipagtali sa isang lalaki. Kaya hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha dahil sa kanyang sobrang kasiyahan. Ang iyakin ko talaga. Sambit na lamang niya. Tumingin-tingin siya sa mga taong nadadaanan niya habang nagpipicture at video ang mga ito sa kanya. Nang makita na niya ang mukha ni James, ay doon lang siya tumitig dito. Wala siyang ibang inisip kundi ang ideyang makakasama na niya ang lalaking dati lang niyang kinukulit sa restaurant at sa office ito. Ang gwapo naman ng asawa ko, masayang sambit ni Cyril nang nasa harapan na siya nito. Malapat ang ngiti ni James, bigla ay nagpunas ito ng mata. Hindi ko akalain na may maganda pala akong asawa. Masayang sambit nito. Agad na siyang humawak sa braso nito. Tayo na. Ayon niya kay James. Humarap na sila sa pare. Nagitian muna silang dalawa bago lumuhod. Ilang minuto pa ay may sinabi na ang pare na magsisimula na ang seremonyas. Tumahimik na ang lahat. Ilang oras pa ang lumipas ay natapos ang kanilang kasal na puno ng pagmamahalan at hindi niya kayang limutin ang sinabi ni James sa vow nito. Sa buong buhay ko, hindi ko iniisip na makukulitan ako sa isang babae. Pero ginusto ko ang pangungulit mo sa akin. Sa mga araw na kinukulit mo ako, ay pinapawi mo talaga ang problema ko. Kaya hindi na ako nagsasayang ng oras pa. Ito na yun. Tayong dalawa na hanggang sa wakas. Alam ni Cyril na hindi niya malilimutan ang mga sinasabi nito. Humarap sila sa mga dumalo. Thank you for coming. Diretso sa bahay at may kainan at after party celebration. Imporma ni James. Pero nang makatingin ito sa kanya, kakaiba ang ipinukaw nitong tingin. Lumapit ang bibig nito sa kanyang tenga. At tayong dalawa naman ay pupunta muna sa hotel. Alam mo na, our first time. Isang cute at matampok lang na anak gusto ko. Sambit nito. Alam niyang namula siya. Kung may mangyayari man sa kanilang dalawa, pareha sila yung first experience. Kaya sobrang saya niya. Agad na siyang hinila ni James. Siya naman ay nagpahila dito. Ipagkaloob niya ang kanyang katawan, kaluluwa at diwa dito. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay James. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!